Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo, mga kababayan lahat. Ito po mga tambay. Ito pong nakaraan, di po ba, nagpahayag po yung tinatawag ng Vice President ng datos o nung data na sinasabi pong napakarami raw po na barangay na na-clear sa drugs, mga katambay, di po ba? Ay meron po siyang binanggit na numero. Pero ang lumalabas po ay hindi po tugma sa datos o sa data, mga katambay. Bakit kaya? Sanay na sanay po yatang talagang mambudol sa mga Pilipino. Hindi kaya? Sanay na sanay po yata isang yusek, mga kabayan. Pakinggan po natin mga tambay ang balita. Ibang klase. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos, para sa mata ng Ay nako, sanay na sanay po talaga yata, mga babayan. Sanay na sanay po, kaya po ito tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Paano mo pagkakatiwalaan ang tagapagsalita ng Malacanang? Kung sanay na sanay po yata, mga tambay, baguhin at hindi magsabi ng totoo, mga kababayan. Ayan, ano po ang nasa datos? Wala rin po mga barangay na pangalan kung ano mga barangay yung na-clear na nila, na sinasabing malinis na pagdating sa pulburon. Hindi po ba? Ito po bang klase na ito na yusek, mga kababayan? Paano mo pagkakatiwalaan ng pamahalaan? Sige nga, sanay na sanay po yata silang manlinlang. Nililing lang po nila ang mga Pilipino, nililing lang po tayo sa totoong datos, sa totoong nangyayari pagdating po sa pulburon sa ating bansa. Pinagaganda po nila, pinababango, at sinasabing pinahuhusay para masabing mas mahusay ang ginagawa nila.
sa paglinis sa illegal na pulburon, tawas, ukok. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po mga tambay. Sanay na sanay! Sanay na sanay po na talagang baguhin, doktorin, di umano. Ang data, ang datos, ibang-iba sinasabi. Sanay na sanay silang mambudol sa mga Pilipino. Ito pong ating pamahalaan yata natin ngayon. Kaya-kaya naman po nila pasinungalingan yan eh. Sanay na sanay po sila sa ganyan yata, mga kababayan. Hindi kaya? Sanay na sanay sila dyan? At kaya po nila pasinungalingan? Sino kaya ang totoo? Ito pong PIDEA o itong PCO, mga tambay? Si Yusek. Yung nagsalita na 4,000 plus daw po. Pero wala naman po dito yung sinasabing datos. At siyempre, ito pong si Eden Santos, ito po yung pinasibak sa diyan po sa Malacanang dahil po nga sa mga pagtatanong niya na direkta at talagang napaka-importanting malaman ng mga Pilipino ang kanyang tinatanong dito po sa Malacanang, lalong-lalo po dito sa tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, mga kababayan. Hindi po ba? At napag-initan din po yata siya dahil nung nakarang linggo po ay meron din po siyang mga ambush interview o ambush na question sa Pangulo na hindi yata nagustuhan ng Pangulo yung kanyang tanong. Parang ganun po ang lumalabas. Kaya po sinasabi ng PCO, mga tambay, at sinasabi po na ito daw po ay lumabag na. Lumabag na raw po. Over na raw po. Sobra na raw po ang ginagawa nitong ni Eden Santos, mga tambay. At kailangan palitan na para maging reporter sa Malacanang ng kanyang istasyon. Ibang klase, mga kababayan. Ayan. Kaya po, yung sinasabi nga po natin, mga tambay, pagka puro kasi basura ang ginagawa mong trabaho sa gobyerno at puro pagtatakip at puro kasinungalingan nito di umano, mabaho po kasi ito eh. Hindi mo po ito maikukuble, hindi mo maitatago. Mabaho, aalingasaw, at lalabas po talaga ang tunay at totoo. Sanay na sanay po kasi silang magtago ng mabaho, yata. Puro kabahuan. Mga kababayan, nakita niyo po, 3 taon po kasi eh. Naka-3 taon na po sila, wala po silang achievement. Yata. Kaya ganyan po nangyayari. Kailangan pagtakpan, gumawa ng kwento, gumawa yata ng kasinungalingan, at sanay na sanay nga pong mambudol sa mga Pilipino. Di po ba? Ganun po yata sila talaga. Sakit na po yata talaga nila yan. Sakit na nila ang magsinungaling. Hindi kaya? At mambudol? Di po ba? Para lang sabihin na sila'y magaling. Dapat itong gobyerno na ito ay dapat hangaan dahil sumusugpo sila ng pulburon ng hindi madugo. Ganon po ba? Kahit magsinungaling? Hindi po ba? Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, paniniwalaan mo yung datos. Yung sinasabi ng palasyo, yung sinasabi ng Malacanang, sinasabi ng media noong mga panahon na yon, lalo pagdating sa clear o dito sa sinasabing malinis na ang mga barangay, cleared na ang mga barangay. Di po ba? Paniniwalaan mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil ramdam mo sa sarili mo. Ramdam ng mga Pilipino sa mga barangay, sa mga kababayan natin, sa mga kanya-kanyang barangay natin, di ba? Ramdam natin yung mga pagbabago. Ngayon po ba nararamdaman natin yung pagbabago na sinasabi nila na nalilinis nila sa droga o sa pulburon ang mga barangay natin? Sige nga. Kaya yung ginagawa po nila, parang survey lang yan eh. Di po ba sa survey ganun din? Sanay na sanay yata silang baguhin at pabanguhin sa survey ang ginagawa nila di umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa nangyayari po sa ating bansa, hindi po asenso ang ating bansa. Never po umasenso. Dahil po naumpisahan po yata ng puro kasinungalingan eh. Inumpisahan po yata nila ng kasinungalingan, puro po pagnanakaw, naumpisahan yata rin ng puro pagnanakaw, kasinungalingan, at inumpisahan din po ng puro pamumulitika ang ating bansa mula nung sila umupo.
Kaya never pong umayos, umunlad, umasenso, at yung sinasabing pamamahala nila ay magiging maganda at hahangaan ng mga Pilipino. Never hangaan. Pagka ganito po, ang ginagawa po nila, puro pagtatakip. Pinababango ang sitwasyon. Bakit? Gagamitin sa SONA? Hindi kaya. Lahat ng ginagawa nila ngayon ay sasabihin sa SONA achievement. Marami nagawa sa issue ng pulburon dahil lumalaganap ang mga pulburon. Pati yung nahuli nila sa karagatan ay fake news din daw. Hindi tunay na mga droga raw po yung nahuli nila ron sa karagatan. Totoo kaya yon? May nagpapatotoo. Sanay na sanay, mga kababayan, gumawa ng kasinungalingan itong mga ito. Hindi kaya? Unbelievable. Para lang bumango, lalong-lalo sa SONA, darating na ang SONA, kailangan nilang magmagaling para yung pondo na binibigay natin sa kanila na trilyon-trilyon ay para sabihin na nagagamit sa tama ang pera ng taong bayan dahil magaling sila magtrabaho. Pati nga ekonomiya, pinagmamalaki nila ang ekonomiya. Di po ba? Kahit sinasabi na mismo ng World Bank na bagsak ang ekonomiya natin, para lang masabi na magaling sila maglingkod. Tama lahat ang direksyon na ginagawa nila at hindi sayang na sila ay binoto natin. Ganun po ba? Kabaliktaran. Hindi po ba? Lahat na lang halos ginagawa po, mga kababayan. Hindi po ba? Lahat na lang. Para sila'y sabihin magagaling. Abangan po natin. Sasagot naman po yan eh. Dito po sa in-expose po ni Eden Santos at ng kanyang istasyon. Tingnan po natin dahil nga po ibang-iba po ang sinasabi ng USEC na tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out. Na tinatawag din daw po ito na pinsan ng isang convicted ng child abuse na natalo senador na grupo ng Makabayan Black na si Franz Castro, mga tambay. Pinsan daw po ito ayon sa Vice President. At sanay na sanay po magsinungaling din, scripted. Ano sabi ni Eden Santos? Yung hawak-hawak niya na papel, kaya daw pala makapal. At ang sabi ng USEC, mahirap daw basahin dahil makapal, napakarami daw pag binasa. Kakaunti lang pala laman nun. Puro blankong papel lang pala yun. Nakita nyo po kasinungalingan. Kung totoo yung sinasabi ni Eden Santos, napakasinungaling po. Di po ba? Kung totoo sinasabi ni Eden Santos na pinakapal lang ni USEC, ni USEC na tinatawag na garbage in, garbage out, yung kanyang hawak na papel, pinakapal lang para masabi lang na napakaraming report at napakarami niyang babasahin na hindi raw po kaya niyang tapusin dahil sa kapal. Ang lumalabas, siya palang makapal ng muka. Sinungaling pala. Dahil sa kakapalan ng muka, sanay na sanay magsinungaling. Harap-harapan nagsisinungaling. Gumagawa ng fake news sa mga Pilipino. Pambubudol, sanay na sanay. Kung totoo lahat ang sinasabi ng reporter na si Eden Santos. Ganyan po ang lalabas. Di po ba? Napakasinungaling, mambubudol, napakahilig gumawa ng fake news. Ganyan po ang lalabas Ganyan ang lalabas sa dulo, di umano. Pagka lahat ng sinabi ni Eden Santos ay tumutugma at tama ang kanyang binalita sa mga Pilipino ni Eden Santos at ng kanyang istasyon. Hindi po ba, mga kabayan? Talagang ibang klase. Pagka talaga daw basura, basura din ang i-report sa'yo. Yan ang sabi ng Vice President Pagka po ang isang tao ay basura ang pumapasok at basura din daw po ay lalabas nito. Kaya po yan, puro basura po ang ating pong nababalitaan at naririnig dito sa tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Yan, puro basura. Kasinungalingan. Intayin po natin, ito-twist naman yan hindi kaya. Dahil sanay na sanay po yata sila talaga sa ganyan. Pagka po sila'y naiipit at nabibisto, kaya-kaya naman po yata nilang pasinungalingan yan. At syempre, iibahin na naman nila ang issue. Ganun lang po yun. Kung pag minalas-malas, dadali na naman sa mga Duterte at kay Vice President ang issue. Hindi kaya?
Di po ba? Hindi nyo po ba napapansin itong Malacanang? Yung mga issue nila, kayang-kaya po nila pagtakpan. Ngayon po, sikat na sikat po ngayon. Sino po? Si Atong Ang. Hindi po ba si Atong Ang naman na sikat ngayon? Para matabunan ng mga issue nila. Hindi kaya? Hindi po ba? At ikinakabit pa rin po yan sa mga Duterte. Ganyan po sila katitindi. Unbelievable. Abangan na lang po natin mga tambay. Tingnan po natin kung ano isasagot po ng sanay na sanay po magpakalat di umano ng fake news. At sanay na sanay po mambudol sa mga Pilipino. At sanay na sanay po magsinungaling di umano. Mga kubayan, ito pong tinatawag na USEC na sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out. Mga kababayan, ayan, nasupalpal po siya ni Eden Santos. Sila po pala ang dapat palitan. Hindi po ba? Hindi po pala dapat si Eden Santos ang tanggalin dyan. Sila po pala ang dapat di umanong tanggalin dyan. Hindi po ba? Dahil sila po yung nabibisto na mga gawain nila na hindi maganda. Yung ganyan po mga kabayan, bago tayo magtapos, yung mga ganyan pong diskarte yan, na sanay po mag-twist, at sanay na sanay magsinungaling, at sanay na sanay po mag-scripted, yan po nakikita lang natin yan sa mga makakaliwa. Yung mga ganyang galawan, hindi po ba? Nagtatanong na si Kamanong, hindi po ba nakikita natin yan sa mga makakaliwa, yung ganyan pong style, yung ganyang style na kayang-kaya nilang pasinungalingan, gumagawa ng script, hindi po ba? Para lang bumango. Para lang sabihin na tama ang ginagawa nila. Nakikita natin madalas yan, hindi po ba? Sa mga sumusuporta sa kaliwa. Hindi po ba? Kaya, hindi malayo, hindi kaya. Yung tagapagsalita na sanay sa ganyan, nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kabayan, sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya. Thank you po. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. Salamat po. At thank you po mga tambay. At syempre po yung panalangin at dasal, isama po natin. Araw-araw po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sana po dugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, mga kabayan. At syempre po, ilayo po siya sa kapahamakan. At makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. Thank you po. Sa muli po, mga kababayan, maraming salamat po. Ingat po tayo. Sanay na sanay po silang magsinungaling, mga kababayan. Ingat po tayo. Mahirap na po ang sitwasyon po natin. Kung ang nanunungkulan po ay karamihan po at halos lahat ay mga sinungaling. Hindi kaya? Paalam po mga tambay. Bye-bye. Ingat po.